Okay, what's up mga guys? Welcome to our YouTube channel mga guys. So for today, magbibigay ako sa inyo ng tips para sa mga nabasa ang cellphone or para sa mga mababasa pa ang cellphone. So, ang tips na ibibigay ko sa inyo mga idol is kung ano yung dapat nyong gawin kung sakaling ang cellphone nyo ay nahulog sa tubig or nababad sa tubig. So ito mga guys, importante ito na dapat malaman niyo kung ano yung dapat niyong gawin, lalo na sa mga built-in ang cellphone or kahit na sa mga hindi na rin built-in ang battery ng cellphone. Dapat alam niyo lang yan. So dapat alam niyo kung ano yung dapat niyong gawin pagka ang cellphone niyo ay nahulog sa tubig or nababad mismo sa tubig. So ganito mga guys, kapag ang cellphone niyo na built-in ay nahulog sa tubig or nababad sa tubig. So sabihin na natin umabot siya ng 1 minute katagal yung pagkababad niya sa tubig. So ganito yung gawin niyo mga guys kapag ang cellphone niyo ay nababad sa tubig or nabasa. Yung cellphone niyo guys, tanggalin niyo yung kanyang cover. Siyempre mayroon yan siyang cover na ganito. So tanggalin niyo yan. Huwag niyo i-shake yung cellphone niyo mga guys. Huwag niyo kalugin para hindi kumalat yung tubig sa loob na nakapasok. So ang gagawin niyo lang pagkatanggal niyo nito, punasan niyo siya ng tela. Punasan niyo ng yung tela yung buong cellphone niyo. So after niyo mapunasan mga guys, sipsipin niyo yung kanyang mga butas mga guys. Sipsipin niyo lang mga guys yung mga butas na yan na pwedeng napasukan ng tubig. Pero wag niyo na lang lagyan ng margarine mga guys. Huwag niyo nang lagyan ng margarine. Sipsipin niyo yung mga butas ng cellphone niyo. Yung sa saksakan ng headset, sipsipin niyo yan mga guys. At saka yung sa saksakan ng charger, sipsipin niyo rin yan. Pare ang bulalo mga buto-buto, may laman. Pare, sinusutot ang bulalo pare. Pati yung sa mouthpiece, sipsipin niyo rin yan. Pati yung sa lalagyan ng SIM pack niya mga guys, ilabas niyo yung kanyang SIM tray. At sipsipin niyo yung butas doon sa lalagyan ng SIM. Para yung tubig na nakapasok mga guys is masusuyop ng hangin na ng pagsipsip niyo. Pati doon sa kanyang earpiece mga guys, sipsipin niyo rin dahil para masuyop yung tubig na nakapasok doon. So malalaman niyo na may nakapasok na tubig guys dahil pag sipsip niyo ng butas ng cellphone niyo, yung sa halimbawa sa saksakanan ng charger, mayroon kayong masisip-sip doon na tubig. So ibig sabihin mayroong tubig na nakapasok doon. So after niyong masip-sip yung mga butas pati sa mga volume mga guys, kasi sa volume pwede ring pasukan ng tubig. After niyo masop lahat ng mga butas na kung saan pwedeng may tubig na nakadaan o nakapasok, ibilad niyo yung cellphone niyo sa araw. So yung pagbilad niyo ng cellphone niyo sa araw mga guys, dapat 30 to 1 hours katagal. Depende sa kung gaano kalala yung pagkabasa ng cellphone niyo. Yung sa akin kasi mga guys, yung cellphone ko na Realme, ito yung ginagamit kong ito sa video. Nababad ito siya, halos 1 minute siya nababad sa planggana dahil nga hinulog ng anak ko sa tubig or sa planggana. So pagkaahon ko sa tubig ng cellphone ko, hindi na siya hindi na malakas yung tunog ng speaker niya. Pagkatapos kong punasan ng tila, hindi siya malakas ang sounds niya at tapos basag pa siya dahil nga napasukan ng tubig. So ang ginawa ko mga guys, sinupsop ko yung lahat ng butas niya. So marami akong nasipsip na tubig doon sa mga butas niya mga guys. So pagkatapos guys, ibinilad ko yung cellphone ko sa araw within 1 hours. So pagkatapos kong mabilad, natuyo yung mga tubig sa loob kasi hindi naman siya ganong malakas or hindi naman ganong marami yung tubig na nakapasok. So after ng 1 hours mga guys, bumalik na yung dating lakas ng sounds ng cellphone ko dahil nga natuyo na yung mga tubig na nakapasok. So kapag ang cellphone nyo mga guys ay nahulog sa tubig, ganun lang yung gawin nyo kung sakaling sa malinis na rin na tubig nahulog yung cellphone nyo. Pero kung ang cellphone nyo ay nahulog sa maruming tubig na hindi nyo dapat sipsipin, wala kayong magagamit na bagay na pwedeng makasuyop ng tubig.
So ang gagawin nyo lang, maging ito man ay maruming tubig ang nakalagay or ang cellphone nyo ay namatay talaga siya after niyang mabasa or hindi na makita yung display niya. Dapat kung marunong kayong magbukas ng cellphone nyo, dapat buksan nyo agad. At kung hindi naman kayo marunong magbukas ng cellphone nyo, huwag nyo nang hintayin pang umabot ng isang araw para dalhin sa cellphone center. Dapat dalhin nyo agad yung cellphone nyo sa cellphone center para mabuksan agad or mabaklas para ito ay mapapinitan ng hot air para yung mga tubig na nakapasok sa makina ay mawala, matuyo. Kasi yung cellphone mga guys, pag nabasa yung mga pag nabasa yung cellphone natin, yung mga pyesa dyan guys, pinakamatagal na dyan is 2 days to 3 days, pwede nang kumalawang yan pag nabasa yan mga guys. Kagaya nito mga guys. Itong Vivo Y11 natin na ito guys, sira na ito. Walang LCD pero okay pa yung kanyang board, yung kanyang makina. Kung nakikita niyo guys, itong mga terminal ng LCD, pag nalagyan niya ng tubig mga guys, within 2 to 3 days, magkalawang na yan guys. Kaya kung nabasa ang cellphone nyo, tapos after nyong maahon sa tubig ay mayroon pa siyang display, okay pa siya, maganda pa yung display niya at saka matouch pa siya ng maayos. Kung malala yung paghulog niya sa tubig, dapat kailangan talaga pabuksan nyo yan. Kasi kung may mga nakapasok na tubig sa makina mga guys, posibleng kumalawang yan after 2 days or 3 days. So kung halimbawa may display pa yan matapos mahulog, pagdating ng ilang araw, 3 araw ay pwede na yan siyang mawala ng display dahil nga kinakalawang yung mga terminal or yung mga fix ng LCD. So, dapat talaga mga guys, kapag nabasa yung cellphone nyo, kung hindi kayo marunong magbaklas ng cellphone nyo, dapat dalhin nyo talaga sa cellphone center or sa cellphone shop. Dahil ang babayaran nyo lang naman doon is labor lang kumpara doon sa magbili pa kayo ng LCD na 1,000 plus dahil mawawala yung display ng LCD nyo. Tuluyan ang masisira. Huwag kayong maging kampante mga guys na after ng cellphone nyo mabasa ay may display pa naman or okay pa naman yung pag-touch niya. Dahil nga, hindi nyo alam na baka may nakapasok na tubig sa board, sa buong makina. Tapos yun ang magbibigay ng problema sa cellphone nyo after ilang araw. So, ganun yung gagawin nyo mga guys kapag nasobrahan ng pagbabasa yung cellphone nyo. Dalhin nyo na lang sa cellphone shop kung hindi nyo kayang buksan, kung hindi kayo marunong magbaklas ng cellphone nyo. Pero kung hindi naman ganong nabasa yung cellphone nyo mga guys, gawin nyo lang kung ano yung ginawa ko doon sa cellphone ko. Sapsapin nyo lang yung mga butas ng cellphone nyo para masuyop nyo yung tubig na nakapasok, and then pagkatapos ay ibilad nyo yung cellphone nyo sa init ng araw ng 30 to 1 hours para matuyo yung mga tubig na natira ng pagsupsop mo sa mga butas ng cellphone mo. So ganun lang yung gawin nyo mga guys. Sana ay nakatulong sa inyo ang video natin ito, ang video tips natin na ito para sa mga nabasa ang cellphone or para sa mga mababasa pa lang ang cellphone. So dapat gawin yung dapat ganun yung gawin nyo para hindi matuluyan yung cellphone nyo ng tubig. Kasi pag hindi nyo ginanon yung cellphone nyo ay posibleng masisira yung cellphone nyo. Kasi ang cellphone mga guys, kapag nabasa yung cellphone natin, dalawa lang yung pwedeng nagkakaproblema. Unang-una yung board. Ang pangalawa ang LCD mga guys. Pero mas madaling nasisira yung LCD mga guys kaysa sa makina pag ito ay tinatamaan ng tubig o nahuhulog sa tubig ang cellphone. So ganun lang yung gawin niyo mga guys. So sana ay nakatulong sa inyo ang video natin ngayon mga guys. At kung nagustuhan mo yung tips natin ngayon mga guys ay huwag kalimutang i-share at i-like yung video natin ngayon. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel natin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi ka ring updated sa mga bago pang tips or video natin i-upload. Maraming salamat again.